Nakapag-deliver po ako kay Senator Trillanes sa 86 Security Ojeda, ay, sorry sir, sa 86 Security Ojeda Street sa Quezon City. Headquarters po ng Magdalo yun, sir. Anong dala mo ulit nun? Yung una ko pong dineliver doon, paper bag na malaki, siguro nasa 5 to 10 m yung laman nun po, sir. Ako rin po mismo yung nagbuhat noon. And then pangalawa, Tapos yung pangalawa po, 6 na po na malita. Senator Trillanes, imbitahin natin. Nakita ninyo, nakasama ninyo, nadalhan pa ng ibang mga maleta. Ang binabanggit ko pong episode na ito ay yung may kinalaman sa pagpunta rito ng binabanggit niyo ng mga ahente ng International Criminal Court or ICC. Sino po sa inyo ngayon na nakaharap sa amin ang merong personal na nalalaman tungkol doon sa pangyayayon na may kinalaman sa pagpunta ng ICC sa ating bansa? Pwedeng itaas po yung mga kamay. So, kung sino po yung unang gustong magsalita tungkol sa usaping ito ay malaya po ako magpag-umpisa. Banggitin lamang ninyo yung pangalan. Your Honor, ako po ulit si Rosebert Topan. December po 2023, unang dumating po ang unang pagkakaalam po ni is bisita po ni Boss Elizaldico. Sino po? Ang pagkakaalam po namin, sabi po ni Mark Tiksay po namin, may bisita pong paparating si Boss ng mga foreigner. Which later on po nalaman namin na mga investigator po ng ICC. Paano po ninyo nalaman na sila ay mga investigador na galing sa ICC? Your Honor, nakita po namin sa TV po, yung si Chantal Daniels nag-appear po doon sa TV po. Then siya po yung napicturean ko na ini-escorta po namin dito po. Sino po nagbigay sa inyo ng tungkulin na asistihan ninyo yung mga ICC investigators? Paano po nagsimula ang inyong paglilingkod sa kanila? December 23 po, Your Honor, dumating po sila dito. Bumuo po ng team foreigner duty detail po ang team leader namin. Yun po. Then sinundo namin sa airport po, then dala namin sa Setadines, Makati, yung unang accommodation po nila. Paano po ang coordination ninyo? Kailangan ikwento po ninyo, paano ninyo susundo, sino ang nagbibigay sa inyo ng utos, paano na, saan nyo sila dadalhin, saang lugar po nyo dinadala. Kung ano po yung nakasulat dito, banggitin po ninyo for the record. All the time naman po, kasama namin si Mark Tiksay po. Siya po ang assistant po ng mga foreigner po. Then, yung team leader namin po, ang sinasabihan niya kung mga lakad, then kami po ang nagpo-provide ng security po sa kanila. Sino po pong mga katauhan ang involved dito sa pagdating ng tinatawag ninyo ICC operations? Ang unang nalala ko po na na-meet po nila is si Senator Trillanes po sa Dusit Tani. Ang una po nilang na-meet na tao po dito pag nila Sino po yung sila? yung ICC po, yung mga foreigner. Nung mag-meeting si dating Senador Trillanes, ka-meeting niya yung mga operator ng ICC, nakita niyo po sila? Yes, Your Honor, kasi nung paghatid namin doon sa closed door meeting po kasi yun sa Dusitani, si Senator Trillanes po yung sumubong sa mga foreigner. Mr. President, if we can get the date later on and then request from that hotel their CCTV footages. So, as Senator Lacson always says, dapat sundan yung ebidensya. So, hindi ko na ulit-ulitin kasi baka makapaghanda yung iba eh. But take note lang ng staff natin, may binanggit silang delay at kaya nating sundan sa ebidensya. That will either prove or disprove yung sinasabi ng ating mga resource persons. Thank you, Mr. Chair.
Salamat po. Meron kayong binabanggit sa parte ng inyong sworn statement na meron pang kinalaman hindi lamang si dating Senador Trillanes, kasama pa rin si dating Congressman Saldico at si dating Speaker Martin Romualdez. At meron kayong lugar na binabanggit kung saan sila nagkikita. Pwede niyong ikwento ito? Pagkatapos po noon, nakamiting po ng mga foreigner po sa Dusitani si Senator Trillanes. Mga ilang araw po, na-meet din po ng mga foreigner, sina dating Speaker po Romualdez, si Boss El Saldico, sa townhouse po. Then kasama rin po si Senator Trillanes doon. Unit 9, townhouse sa may Makidli po. Dito sa parte ng inyong salaysay ay dinetalye pa ninyo yung inyong daily routine detail. Hindi lamang bilang driver, merong security, merong team leader. Masyadong detalyado ang pagkaka-explican nyo rito. Ibig sabihin, may nakatutok na driver, team leader, security, para sa operators ng ICC. Naka-importante nilang mga tao na dumating sa ating bansa. Alam ba niyo kung ano ang pakay nila? Meron bang nagbanggit sa inyo kung bakit ganun na lamang ang pagpapalaga at ang importansyang ibinigay ni Senador Trillanes, ni Saldico at saka ni former Speaker Martin Romualdez? Nung una po, wala po kaming idea na Pagkaraan, may idea ka na. yes po, basta ang sinabi lang sa akin noon, sir, mag-provide kami ng security kasi bisa po ito ni Boss Saldico. Meron kayong bilit na maleta patungkol dito sa operations ng ICC. Ikwento ninyo kung paano nag-operate ang maleta dito sa mga tauhan ng ICC na nagpunta sa ating bansa. Your Honor, ako po si Belnar Tube. Para Horizon po, nag-advise po si Boss, magpapalit kami ng piso to dollar na 2 maleta doon sa Makati po. Sa, Bibili kayo ng US dollar. Yes, Your Honor. Dinala po namin ito sa Per Bank Makati sa Cedo Village po. Dalawang maleta worth of 50 to 60 M po ang laman. 50 to 60 million pesos ipapalit nyo sa US dollar. Yes, Anong po. bangko sa Makati? Per Bank po yung building, Your Honor, 146 sa Salcedo. Hindi siya bangko, sir. Parang money changer siya sa ano. Di ko ma-identify kung ano po yung room sa taas kasi marami po, isang beses lang po kami nag-deliver. So, hindi nyo Kasi through contact po yung kailangan pumasok doon, sir. Kasi malaking halaga po yung pinapalit namin, sir. After nun, sir, alam mo ba ang dahilan bakit hindi sila dumaan sa bangko at sa money changer na lang dumaan? siguro, sir, sa laki ng figure po, sir. Hindi lamang yun. Yung pinaka-importante, bakit hindi sa bangko siya dumaan at dumaan siya sa money changer? Para hindi po matrace, sir, na ganong Ayun. malaki. After that, sir, na palit na namin ng piso to dollar. So, isang maleta na lang po yung kapalit, binaba namin sa van. Then, Kanino nyo binigay? after po nun, sir, binalik namin sa Horizon. Ang narinig ko po, sir, ibibigay po kay Speaker. Yun na po siguro yung kamiting nila Kong, sa Trillanes po. Doon na po yung ano po. Kasi kung pinalit mo ng dolar, gagamitin ng hindi Pilipino, di ba? Kasi tayo, ang gamit natin, sarili nating pera. Tama ba yun? Yes, Sir, Honor. Marami kayong mga litrato dito sa inyong pinagsamang sasay. Sino ang kumuha sa inyo dito sa mga taong operators ng ICC na inyong pinatitibayan na talaga nagsidating dito at inyong inistima at dinala sa lugar na kung saan sila magpupulong at ang ipangayata ay sinusundo pa ninyo ang mga taong kakausapin nila. Base dito sa pagkakaintindi ko sa inyong paglalahad dito. Tama ba? Yes, Your Honor. Ako po yung kumuha ng mga litrato, Your Honor.
Yung mga taong kakausapin nila sa araw-araw, base sa schedule na inyong inilahad dito sa inyong salaysay. Si Mark Tiksay po yung may contact, Your Honor, ng mga meeting po nila. Pero nakikita ninyo kung sino yung mga taong sinusundo ninyo na kanilang kakausapin. Yes, Your Honor. Ilan ang mga taong nakausap nila magsimula nung punta sila rito hanggang sila'y matapos ng operation, sila'y nakauwi. Nung unang dating po nila ng December 2023, Your Honor, 2 beses lang po yung activity na ginawa nila. Yung na-meet po nila si Senator Trillanes, then yung pumunta po sila sa townhouse. Then bumalik po sila October 2024, Your Honor. Then doon na po namin nakita ang sunod-sunod po na activity namin doon sa Maidas kasi yun po ang venue po ng investigation, Your Honor, ng mga foreigner. Nakita po namin doon ang mga witness po na kanilang ini-interview po. Magbigay po ako ng example, Your Honor. Katulad po ni Jed Mabi po. Ako po ang nagsundo sa lobby po ng Maidas, then inakyat po sa 10th floor kung saan doon po ang mga foreigner po. Kanina inumpisahan nyo na di ba? Oo. Your Honor, yung sa ibang team po yung nag-deliver ng pera. Sa amin po, nag-assist lang po kami nung ICC. I think po, yung ICC, nabigay na po siguro yung dapat ibigay sa kanila nung nag-serve po kami sa kanila. Pero kanina may nagsabi no, na meron kay Senator Trillanes. Remember? Yes. Tama po ba? Meron po, sir. Bali, Go ahead ako, po. Go ahead ako po, sir, nakapag-deliver po ako kay Senator Trillanes sa 86 Security Ojeda, sa 86 Security Ojeda Street sa Quezon City. Kumbaga, ano na Magdalo yun? Headquarters po ng Magdalo yun, sir. Anong dala mo ulit nun? Yung una ko pong dineliver doon, paper bag na malaki, siguro nasa 5 to 10 m yung laman nun po, sir. Ako rin po mismo yung nagbuhat noon. And then pangalawa? Tapos yung pangalawa po, 6 na po na maleta. 6 na po? 6 piraso. 6 na po. Okay. 6 na. 6 piraso okay. na maleta po. Maliit, medium, or Halo-halo po, sir. So 2 beses. 2 ikaw. beses. Tapos Sir Tube, so ang sabi mo naman kanina, ang personal knowledge yun naman yung pagpapalit naman sa dolyar Yes, Your Honor. na dineliver din kay. Binigay po namin kay dating speaker po yung Okay. dollar. But ang sabi niya, or sino nagsabi na para kay Senator Trillanes or sa ICC din yan? Na ano lang po namin, Your Honor, kasi before po dumating yung ICC, 2 weeks before po na dumating yung foreigner or ICC, yun po yung papapalit namin ng dollar po. Okay. Thank you. Malinaw, Mr. Chairman. salamat po, Mr. SP. Alam po ninyo kung bakit dinidistinggi ni SP Alan ang mga bagay nito. Kasi may naunang pahayag na po ang Pangulo natin. At alam po ninyong lahat ito. Alam din ang ating mga mamayan. Ang una niyang sinabi tungkol dyan sa ICC in relation to their intention to get the former president. Nung hindi pa sila nakukuha, sabi niya, we cannot cooperate with the ICC. The ICC has no more jurisdiction. We cannot assist the ICC in any way, in any shape, and in any form. Ganun po yung sinabi niya. Ngayon, lumilitaw po sa inyong mga pahayag ngayon, individual and collective, ang mga ahensya ng gobyerno at mga operators ng gobyerno, direktang tumulong sa kanila. Hindi lamang sa pagbibigay ng kanilang tirahan, pagbibigay sa kanila ng mga taong kakasangkapanin kung sinong kakausapin, meron pa silang driver, meron pa silang security na kagaya ng ginawa ninyo. Ito'y kahayagan lamang na hindi totoo yung naunang pasabi na hindi nakikipag-cooperate ang pamahalaan sa ICC. Kayo na po nagpapatunay ngayon. Hindi sila magpapalit ng ganong karaming pera from Philippine peso to dollar kung hindi napunta sa kanila yung mga yun. Sa mga tweet, may tirahan na nga sila, libre na nga sila sa kanilang mga anumang gastusin na maaari nilang gamitin dito sa bansa, kung ano yung gusto nilang, kung sino gusto nilang kausapin at imbestigahan,
para mapagtibay nilang ginagawa nilang investigasyon sa kanilang bansa, tayo pang gumastos sa kanila. Yun ang lumilitaw ngayon. So, kung ginamitan sila ng pera, paano natin masasabi na ang investigasyon na ginawa nila ay sang-ayon sa batayan nila? Na dapat sana silang humanap at hindi sila ang tinulungan pa na humanap. At ang humanap pa ay mga kilala ninyong tao na kalaban pa ng dating Pangulong Duterte. So malinaw po na wala talagang objectiveness kung ang pag-uusapan ay yung pag-uusig sa dating Pangulo. Ito ngayon ang inihahayag sa ilang bahagi po ng inyong pagtestigo ngayon. Balikan po natin yung 14 Nara Street. Mr. Chairman, just last point sa ICC. Nakalagay kasi sa Article 127 ng Rome Statute, a state may, by written notification addressed to the Secretary General of the United Nations, withdraw from this statute. The withdrawal shall take effect 1 year after the date of receipt of notification unless the notification specifies a later day. So 2018 tayo, kung hindi ako nagkakamali, umalis. 2019? Okay. Nag-withdraw tayo 2018, nag-take effect 2019. I was Secretary of Foreign Affairs. Hinahanap ko yung eksaktong article din sa Rome Statute na dapat i-authorize ng court yung investigation within that year, no? So kung 2023 pa lang sila nag-iimbestiga, that is a violation. Ito ang problema. Halimbawa kay Senator Bato, hindi siya makapunta sa local court para sabihin may violation ng Rome Statute. Samantalang sa Pangilinan versus Cayetano, sabi ng Supreme Court, kapag ka unconstitutional yung treaty or yung application ng treaty, ay masusunod constitution natin. No? So, lumayo tayo ng konti, pero same effect ng corruption. So, I just wanted to put that on record, Mr. Chair. Importanteng lumabas ang buong katotohanan dito kasi sistema natin ng gobyerno, batas natin, constitution, ang involved. Walang kaibahan to sa nangyari kahapon, and I really hope, I'm praying there'll be a next hearing after this para nga magkaharap-harap ang DOJ, ang Senator Trillanes, imbitahin natin. I'll defer now to you, Mr. Chairman. Thank you. Karagdagan lamang sa sinasabi ni SP para maintindihan po ng lahat ng mamamayan. Nag-withdraw tayo 2018 sa Rome Statute. Sa kanilang patakaran, magkakaroon lang ng visa yon pagkatapos ng 1 taon. Alam po ba ninyo ang dahilan nun? Ang dahilan po nun, hindi kaagad tatanggapin ang pag-withdraw dahil nga sa kanilang tuntunin na ang nagkasala sa panahon na tayo ay membro ng ICC, may karapatan silang usigin yon. Ngunit yung pag-uusig na yon, may hangganan. Kailangan, nung mag-withdraw kayo, yung request for investigation dapat ginawa ng ICC bago lumampas yung taning na 1 taon. Hindi po nila ginawa yon. Nung sila'y mag-request ng investigation, yung kanilang prosecutor, 2 taon na mahigit na wala ng visa. Nag-withdraw na tayo eh. Nagkaroon ng visa after 1 year. Dapat doon nila ifa-file yung request for investigation. Hindi po nila ginawa. Kaya ngayon sila nagmamadali ngayon, lahat ng paraan ginagawa nila. Ang pinakapuntong pinag-uusapan ngayon, bakit tayo pa ang tumulong sa kanila para usigin ang kapwa natin Pilipino? Bakit hindi silang magkusa? Sarili nilang gasto, sariling sakripisyo. Bahala silang humanap. Dahil ang patakaran na sinabi ng Pangulo, we will not assist the ICC in any way, in any form, and in any shape. Bakit kabaligtaran ang nangyari? Yun ang punto. Yun ang pinakapunto. Kaya hinahanap natin ngayon, bakit isang dating senador pa ang tumulong? Alam po ninyo sa ibang bansa, halimbawa, yung presidente ng Israel, yung presidente ng Russia, Vladimir Putin, inisyuan din siya ng warrant of arrest ng ICC. O bakit di siya mahuli-huli? Kinausap ang Mongolia
Dahil nagpunta yata roon ang Vladimir Putin. Ang Mongolia kasi, member ng ICC. Ano sabi ng Mongolia? Hindi namin na-arrestuhin. Si Benjamin Netanyahu, Prime Minister ng Israel, nagpunta sa Canada. Member ng ICC ang Canada. Pinauhuli ng ICC. Sabi ng ICC, hindi namin pwede gawin. Alam po ang ibig sabihin doon? Yung pagpapatupad ng warrant of arrest ng ICC, voluntaryo po sa mga bansa na kaanib ng ICC. Kung ayaw nila, wala tayong magagawa. Sa ating bansa, hindi na nga tayo miyembro. Sinabi na nga ng Pangulo, we will not assist in any way and in any form. Bakit ganun na nangyari? Dinalampan nyo ng pera, pinakain dito, nilagay sa magagandang hotel, si kayo pang kumuha ng makakausap nila na testigo laban sa dating Pangulo. Sino nagkanulo ngayon sa ating Pangulo? Sarili nating bansa, sarili nating kababayan. Sa ibang bansa, hindi nangyayari. Pumunta ka sa Russia, sabi ni Vladimir Putin, kung hindi kita uhulihin. Gumawa sila ng kautusan, lahat ng investigador na pupunta rito dapat ikulong. Nagagawa nila sapagkat may respeto sila sa kanilang leader. Dito sa ating bansa, hindi ko na po alam kung ano nangyayari. Balikan natin yung Nara Street.